Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Mga kaigo, may mga nagtatanong pa rin po sa atin, lalong-lalo na po sa ito para po ito sa mga criminal examinees and para po din ito sa mga criminology students para maging aware kayo. Okay? At sa mga nagtatanong din so hanggang ngayon, mga kaigo, noon kasi may dalawang klase lang po ang resulta ng board exam. We have the passed, okay? Sa passed po yan and failed. Okay? Ngayon, dumating po ang RA 11131. Okay, 1 plus 1 plus 1 equals 3 plus 1. Nadagdagan po ng deferred. Okay? So mga kaigo, tatlo na po ngayon ang resulta ng board exam. It's either ma-passed ka, failed ka, or ma-deferred yung resulta. Okay? Ang deferred mga kaigo, hindi po passed, hindi po failed. Kung hindi, parang sinasabi dito na standby, yung parang deferred. Post muna ang resulta. Kasi may kailangan pang i-exam ulit. Okay, explain naman natin yan. Okay. Ngayon mga kaigo, may sa past po sa past, may tatlong pong condition yan or tatlong category yan. Which is i-discuss natin. Okay, isi-simplify kasi natin ito mga kaigo. Sa naman po, sa failed, tatlo din po ang category niyan or conditions. Okay, tatlo. And we have the deferred. Okay? So dalawa lang po ang category ng deferred. Okay. Yan. So wag niyo nang pakialaman mo nakasulat, i-simplify na natin. Okay, ganito. Sa past naman, tatlo yan. Okay, tatlo yan mga kaigo. Okay, ganito yan. Sa category 1, mga kaigo, focus kayo dito sa category 1. Okay, pag sinabing plus sign, itong plus sign, pag sinabi up yan. Kapag ang lahat ng areas or lahat ng subjects, CLJ from CA, meron kang 75% rating above. Pero dapat ang general weighted average mo is 75 din. Yun po ang category na pasado ka. Lahat ng area, 75% above at ang jiwa mo dapat is at least 75 or 75% above. Okay? So, ganyan lang kasimple yung category 1 or condition 1. Ang pangalawa mga kaigo, yung category 2 or condition 2. Okay? Meron kang dalawang subject or area. By the way, sa PRC kasi or sa batas natin, tinatawag natin itong subject, yung area. Kasi sa course natin, ang subject yung mismong subject talaga, limbawa, law enforcement organization. Pero sa board, ang tawag po sa tatlo na yan is subject. So, it's either gagamit tayo ng word na subject or area, mga kaigo, no? Okay. Meron ka pong sa category to, na passed ka ha, sa category to, meron ka pong dalawang area na ang rating mo is 60% to 74%. So, it's either 61, 62, 63, 64, hanggang 74. Okay? So, meron po kong dalawa. Okay, kahit meron kang rating let's say 70, okay? Dalawa po yan dalawang ganyan. Basta ang rate jiwa mo pa rin is at least 75%. Pasado ka pa rin. Okay. So wag po kayong maglala kung sa tingin niyo may dalawa kayong area na ang rating mo let's say 69. Pero ang jiwa mo naman is 75%, pasado ka pa rin. Okay, yan po ang sabi ng batas natin. Okay, ang pangatlo mga kaigo is category 3. Sa pasado pa rin tayo ha. Ngayon ang jiwa ninyo is at least 75%. Meron kang isang area na below 75%. Tandaan kanina is 60 to 75% na dalawa. Basta ang rating mo at least 75%. Dito naman, meron kang below 75%. Kahit mag 1% ka pa dyan. Ang sabi dyan, below 75%. Kanina, 60 to 74. Ngayon, basta ang rating mo at least 75%, pasado ka pa rin. Kahit meron kang isang subject na below 75%. So, let's say 60%. Pero ang rating mo naman at least 75%, pasado ka pa rin. Okay. So, yan po ang category 3 mga kaigo. Okay, review natin. Category 1, at least 75% lahat ng rating mo, basta ang GO mo, at least 75%. Pag sinabing at least 75% is 75%
and above. Ang category 2, meron kang 60 to 74%, basta ang rating mo at least 75. Sa category 3, meron kang below 75 rating sa isang subject, isang area, basta at least 75%. Kaya, ano ang napansin ninyo? Sa category na pass or sa resulta ng pass, kailangan ang rating nyo talaga or general weighted average niyo is at least 75%. Punta naman tayo sa failed. So, meron tayong tatlong condition. Failed. Okay, punta tayo sa isa. Ngayon sa category 1 sa failed, pansinin nyo ha, kung meron kang tatlong rating na below 75, regardless of your jiwa. Kahit mataas po ang jiwa mo, let's say sabihin natin na 90%, pero meron kang tatlong area or subject na below 75%, failed po. So yan po yung nakikita natin sa Facebook tuwing lumalabas ang resulta ng board exam, na meron pa nga akong nakita na 90% talaga ang rating pero ang nakalagay na status is failed. Bakit? Kasi nakita ko, meron pala siyang rating na below 75% na tatlo. Kaya failed na po yun. Next category. Ang failed naman, meron kang dalawang area na below 60% ang rating mo. Ngayon, ang jiwa mo below 75%, failed na po yan. That is still failed. Kasi kung 75% sana, at least 75% ang rating nito, hindi po ito failed. Kung hindi, deferred. Okay, deferred po ang tawag dyan. Yan po ang unang failed. Okay? Ngayon, ang susunod naman, category, supposedly kasi, ang nagulan tayo, no? Yan, sa category 2 yan. Gulan tayo. Ito yung category 1. Okay, category 1, meron kang tatlong below 75. Category 2, meron kang dalawa na below 60% pero below 75% ang rating mo. And we have the category 3, mga kaigo. Ang category 3 is meron kang jiwa na below 75% at meron kang isang below 75%. Fail na po yun, obviously, di ba? So wala kayong napapansin pagdating sa failed, okay, below 75% ang rating mo, alanganin ka na yan. I-review natin. Category 1, regardless of your jiwa, tatlo ang below 75% mo. Meron sa category 2, below 75%, pero meron kang below 60% na dalawa. Category 3, meron kang isang below 75%, below 75%. Dito sa category 3, wala kayong napansin. Kung ang rating sana dito is at least 75%, pasado po yan. Yan po yung isang category doon sa pass, di ba kanina? Okay, tingnan nyo kanina, balik natin. Sa pass. Ito yon. Meron siyang below 75%, pero at least 75% ang rating niya. Ngayon, kung ito ay below 75, fail na po yan, which is, andito yon. Ngayon, punta tayo sa deferred naman. Ang deferred, meron pong dalawang condition. Okay, bas RA 11131. Excuse me. Ngayon, ang category 1 po ito sana. Kamali tayo. Category 1. Sa deferred, okay, meron kang, ang rating mo is, ang general weighted average mo is at least 75%. Pero meron kang isang below 60%. Hindi ka pasado, hindi ka bagsak. Kung hindi, deferred po ang tawag dyan. Ngayon, mga kaigo, ano ang gagawin? Magbo-board exam ka po ulit. Pero, ang i-exam mo lang is itong CLJ for example. Yung subject na may rating ka na below 60%. At, mga kaigo, pag inulit mo ito, ang rating mo dapat, required by RA 11131, is 80%. At least, okay? At least 80%. Kailangan makuha mo yan. Kasi, mga kaigo, pag hindi mo naka 80%, dyan sa area na yan, fail pa rin yan.
Next category sa deferred. Ito, category, ano ito ha? Category 2. Okay, category 2, kanina isa, ngayon dalawa naman. So, meron kang dalawang below 60%, pero ang GWA mo, general weighted average mo, is at least 75. Deferred pa rin yan, mga kaigo. Okay. Ngayon, mag-uulit kang mag-board exam sa susunod na board exam. At least, by the way pala, 2 years, you have only 2 years para ipasa yung mga area na nabagsakan mo sa deferred. 2 years lang at syempre 80%. Ang uulitin mo lang itong dalawa lang. For example, CLJ and LEA. And ano ang condition? You must get a rating of at least 80%. Mataas yan. Alam nyo, pag sa board exam, naka 80% ang GWA mo, mataas na po yan. Magdiwang ka na. Ano? Okay, so mga kaigo, yan po ang pinagkaiba ng pass. Ito, bigyan ko kayo pass, fail, and deferred. Ito, bigyan ko kayo ng assignment na halimbawa si Mr. Tanggol Dalisay, si Tanggol, tsaka si Dalisay, naghalo ano. Sa CLJ niya, meron siyang 90%. Sa LEA niya, 74%. Forensic Science, 95%. CDI, 73%. CRIM, 98%. CA, 74%. And let's say na ang kanyang rating, hindi po ito computed Let's assume na ang rating niya is 89. Ano siya? So, tatlo. Pasado ba, failed ba, or deferred? Yan. So, ilagay nyo dyan sa comment section at pag pinusuan natin, ibig sabihin po, nakuha ninyo yung tamang sagot. Yun lang mga kaigo and see you sa another talks.